Matagal na nga ring nauso ang paggawa ng ice cream sandwich at gaya-gaya nga ako, susubukan ko din. Rich Choco nga yung gagamitin ko na biscuit, then Nestle cream, kalahating condensed milk. Yung iba nga nito ay gumagamit pa ng graham crackers. Depende na lang sa inyo kung anong biscuit yung gusto nyong gamitin. Sobrang dali lang naman ito gawin. Then, wag nyo palang kalimutan na ilagay sa ref yung inyong Nestle cream. Kahit 3 hours lang. Wala lang, parang mas maganda lang yung texture niya. Then, magdo-double yung size niya pagka minute nyo na siya. Tapos yung sa tamis naman niya ay tantiameter na lang. Kayo nang bahalang mag-anyas kung gaano katamis yung gusto ninyo. At dahil wala naman akong electric mixer, ay manual na lang ang paghahalo ko nito. Medyo nakakapagod lang kasi masakit sa kamay. Pero okay lang naman. Pag okay na yung pagkakahalo natin ng condensed milk sa kanang Nestle cream, ay ready naman natin itong biscuit na gagamitin natin. Tatanggalin ko lang ito sa lagayan, then isasalin ko lang sa isang malinis na plato. Para mas madali ko na siyang makuha mamaya pagka isasalansan ko na siya sa isang aking lagayan. Then after nyan, ay ire-ready ko naman itong paghuhulmahan ko. Dahil wala nang akong parchment paper, ay gagamit lang ako dito ng plastic. Para madali kong makuha yung ice cream natin mamaya pagka matigas na siya. Una ko nga muna isasalansan dito yung mga biskwit, yun yung pinakailalim niya. Pagka nalagyan ko na ito lahat ng biskwit, ay susunod ko na nga yung mixture na ginawa ko kanina. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung mga tilaok ng manok ha. Gusto kasi nilang sumama sa voice over kaya pinagbibigyan ko na. Tapos sa recipe na ito ay pwede ka naman maghalo dun sa mixture natin ng kahit ano. Yung iba nga ay naglalagay pa ng durog na biskwit. Yung iba naman ay keso yung nilalagay. Or yung iba naman ay buko. Depende na lang sa inyo kung ano gusto nyo bang lagyan or hindi na. Nung masalin ko na nga yung mixture lahat, ay pinantay ko lang to. Then nilagyan ko lang din siya sa ibabaw ng Rich Choco na biscuit wafer. Pag nalagyan mo nga yan lahat na nung biscuit, ay pwede mo na itong lagay sa freezer. I-chill ko nga pala ito ng mga 24 hours o buong magdamag, mas okay. Para mas matigas nga yung ice cream natin. At ang oras na ito ay matigas na yung ating sandwich ice cream. Kaya kinuha ko na siya. Kita nyo naman na madali ko siyang nakuha kasi may plastic nga akong nilagay sa ilalim niya. Pag natanggal ko na nga yung plastic niya sa mga gilid niya, ay ilalapag ko na nga dito sa aking sangkalan. Then sisimulan ko naman tong hiwain para aking matikman na. Syempre excited na ang lola nyo sa ating ice cream sandwich. Then ibabalik ko naman yung iba nito sa freezer para hindi siya lumambot. Hindi ko naman kayang ubusin ito lahat. Syempre, patitikman ko pa yung mga bata. Alam ko magugustuhan nila ito. 3 sangkap lang ay nakagawa na ako ng ice cream sandwich. Masarap ito, lalo na pang himagas ng mga bata. Subukan nyo din at hindi kayo magsisisi. Kayo nang bahalang mag-adjust kung gaano katamis yung gusto ninyo. Then, shoutout nga pala sa 3 Musketeer Shop ng Laguna. Salamat po sa pananood. Sa susunod ulit. Salamat!